Sa kaarawan ni Tim, sa wakas nalaman ko kung bakit hindi ako minahal ni Brian o ang ating anak. Tatay! Brian, oras na para tapusin ang kasuklam-suklam na kasal na ito. Ginoong Lodge, ginawa namin ang lahat. Paumanhin po. Hindi. Hindi maaari. Inuutusan ko kayong iligtas sila o isasara ko itong ospital na ito. Naririnig mo ba ako? Brian, tulong. Si Mason ay nawalan ng malay. Dalhin siya sa operating room. Sharon. Brian, nagmamakaawa ako. Pakiusap iligtas mo si Mason. Pakiusap iligtas mo siya. CJ. Tara na. Kung hindi agad magagamot ang mga mata ni Maso, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang tanging posibleng donor na lang ngayon ay si Tim. Brian, nagmamakaawa ako. Pakiusap iligtas mo ang aking anak. Brian, pakiusap. Lodge, wala na sila. Marahil ito na ang paraan para si Tim ay mabuhay pa. Brian, salamat. Tim, huwag. Tim. Mommy, nasaan ang kanang mata ko? Tim, ayos lang. Kukunin ko ang doktor. Maging mabait ka at maghintay rito, okay? Paumanhin, Tim. Nabigo akong protektahan ka. Hindi kita naalagaan ng mabuti. Paumanhin, Doktor. Linda, Tim. Linda. Kasalanan ko ito. Hindi ko kayong dalawa na alagaan ng mabuti. Simula ngayon, ako na ang magiging mata ni Tim. Daddy, Tim. Masakit pa rin ba? hindi na kapag narito ka. Daddy, pwede bang manatili ka sa akin at kay Mommy? At huwag na kaming iwan. CJ, hindi ko na kayo iiwan ni Mommy kailanman. Okay. Mommy, alam na ni Daddy na nagkamali siya. Uwi na tayo kasama siya. Nawalan na si Tim ng isang mata, hindi niya pwedeng mawala ang kanyang daddy rin. Brian, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Tim, dahil kay Ihdamon, ang bilis ng paggaling mo. Bigyan natin siya ng bulaklak para pasalamatan siya, okay? HMM. Ang kornea ni Tim ay gumana ng maayos. Gaanong gumaan ang loob ko nang makita kong gumaling si Mason. Ginoong Lodge, pinirmahan mo ang consent form para iligtas ang anak ni Ginang Birch. Kung malaman ng asawa at anak mo, ano ang gagawin natin? Kung gayon, siguraduhin mong hindi nila kailanman malalaman. Ang gusto lang nila ay isang buong pamilya. Gagawin ko ang lahat para maibigay yon sa kanila. Pero, ang mga sikreto ay hindi nananatiling nakatago magpakailanman. Huwag kang mag-alala.
Naipubliko na ito ng maayos at mahal na mahal ako ni Linda at Tim. Elan. Brian, ginagamit mo ba ang pagmamahal namin bilang dahilan para tratuhin kami ng galit kaya nang nangako siyang magbabago para lang mapabuti ang pakiramdam niya? Lumabas na ang kaligayahang pinaniwalaan namin ni Tim ay isang kasinungalingan lang na imbento niya para protektahan ang tunay niyang pag-ibig at ang lahat ng ibinigay niya sa amin ay may kapalit. Linda. Tim. Anong ginagawa ninyo rito? Brian, hindi na ako mahulog sa peking lambing at pagmamahal ulit. Linda. Tim, anong ginagawa mo rito? Matagal kang nawala, kaya naisip kong hanapin ka namin. Pagpasok pa lang namin, bumukas na ang pinto. Oh, Ano yan sa kamay mo? Ang mga report ng check-up natin. hayaan na natin sa bahay. Walang madali. Halika rito, Tim. Uwi na tayo. Aba. Malaki na si Tim ko. Dati mahigpit ang yakap mo sa akin nung binuhat kita. Tanda mo ba? Uwi na tayo. Talaga namang pinakamagagaling na aktor ang mga lalaki sa mundo. Kung hindi ko siya ilalantad, baka magpanggap na siya habang buhay. Naaalala mo ba si Sharon Birch? Ayos na ang anak niya at kararating lang nila. Pero nagmadali, wala pa siyang matutuluyan. Naisip ko lang, baka pwede siyang tumuloy sa atin. Nang ilang araw. Esan, Huwag mo nang isipin masyado. Mag-isa na lang siya, walang pamilya. Naaawa lang ako sa kanya. huwag kang mag-alala. Okay lang sa akin. Linda, mabait ka talaga. Tatawagin ko na si Rose para ayusin ang guest room. Rose, Mrs. Lodge, Mr. T. Sa wakas nandito na kayo. Kawawang bata, marami kang pinagdaanan. basta, Rose, pakihanda na ang guest room. Tim, magpahinga muna kayo ni Mommy. May meeting pa ako. Alagaan mo si Tim. Kaka-recover lang ni Mr. T. At nagmamadali si Mr. Brian. Saan siya pupunta? Saan pa? Siyempre, sa minamahal niyang kabit. Tim, gusto mo bang sumama sa akin? Tim, gusto mo bang sumama sa akin? MM. Noong unang araw ng aksidente, nawala ang isang mata ko. Iyon ang unang beses na nakita kong umiyak si Mommy ng ganoon. Mommy, patawad sa pagpapalungkot sa iyo ng ganyan. Umiyak din si Daddy. Sabi niya, siya na ang magiging mga mata ko sa hinaharap at lagi siyang nandyan para sa akin at kay Mommy. Sobrang nag-aalala si Mommy para sa akin. Hindi na niya kayong mawalan pa ng Daddy ngayon. Sa ika-21 araw pagkatapos ng aksidente, lumabas na ako ng ospital. Ang kawawa naman, isang mata lang si Tim. Nalaman ni Toby ang sikreto ko. Halimaw na isang mata. Tim, anong nangyayari sa iyo? Nakikipagtaguan lang ako sa inyo. Tingnan ko ang sugat. Pero okay lang naman. Mahal na mahal ako ni na Daddy at Mommy. Mommy, huwag ka nang umiyak. Hindi na masakit. Tim, Ikaw na lang ang natitira sa akin ngayon. Mommy. Brian, bawat segundong kasama ka
ay pahirap para sa akin at kay Tim. Paalam. Huwag na tayong magkita muli. Ilse Brown, narito ako para ipa-withdraw si Tim sa paaralan. Biglaan naman yan. Lilipat kami sa bagong lugar. Nalaman ko na binubuli si Tim sa paaralan. Na Lodge, talagang paumanhin po. Marahil ang pagbabago ay makabubuti sa kanya. Ilse Brown, iiwan ko na ang papeles sa iyo. Kumusta si Mason? Masakit pa rin ba ang mga mata niya? Sinabi ng doktor na gumagaling ng maayos si Mason at maayos na nag-a-adjust ang kanyang mga mata. Salamat, Brian. Walang anuman. At kumusta si Linda? Kung malaman niya na nakuha ni Mason ang cornea ni Tim, magagalit ba siya? Ayokong ilagay ka sa alanganin. Laging nagpapanggap na inosente si Sharon. Kahit na nakukuha niya ang gusto niya. Doktor. Naputok na ang panubigan niya. Dalhin siya sa operasyon ngayon din. Bigyan mo ako ng induction shot. Gusto kong lumabas ang sanggol ngayon. Bilis. CJ, nurse, ihanda ang shot para kay Emma Birch. Linda, kumusta ang pakiramdam mo? Brian. Sharon, pareho silang manganganak na. Sino ang sasamahan mo? Brian, huwag kang mag-alala sa akin. Manatili ka kay Linda. Nahihirapan sa panganganak si Emma Birch. Kakapumanaw lang ang kanyang asawa at nag-isa na lang siya ngayon. Ay hindi. Nagdurugo siya. Ihanda ang operasyon. Sharon. Brian. Linda. Linda, huwag mo na masyadong isipin yan. Mahina si Sharon noon pa, at nahirapan siya sa panganganak. Talagang kailangan niya ng tulong. Hindi mo pa nahahawakan ang iyong anak. Mula nang siya ay ipinanganak. Gusto mo bang hawakan siya? Oh, CJ, heto. Halika na, maliit na lalaki. Umiiyak si Mason kapag binitawan mo. Brian, gusto ka niya talaga. Para siyang nakikita ka bilang tatay niya. Linda, Tim, kailan kayo dumating dito? Linda, matagal na rin. Dinala ko lang sina Sharon at Mason para magparehistro. Huwag mo masyadong isipin. Hindi naman. Mauuna na akong umalis. Mason, ito si Tim. Batiin ninyo ang isa't isa. Kayo'y itinadhana para magkita. Mama, nakasuot siya ng puting eye patch. Pangit tingnan. Linda, huwag kang magagalit. Hindi sinasadya ni Mason yun. Hindi natin kailangang seryosohin ang sinasabi ng mga bata. Tim, mas matanda ka kay Mason. Dapat kang magbigay daan sa kanya, di ba? Mabuting bata. Noong kahapon lang, nagalit si Brian dahil may nanukso kay Tim. Pero noong kasama na sina Sharon at ang anak niya, bigla siyang okay lang tungkol doon. Iba yata si Linda ngayon. Brian, hindi pa tapos ang mga papeles namin. Tim, nag-a-apply ako. Para sa iyo sa isang magandang preschool sa ibang bansa. Okay, makakakilala ka ng maraming bagong kaibigan. Sige, masaya ako basta't kasama kita. Mama, tingnan mo. Ito ang mata ko. Mukha bang maganda? Tim, ang mabuti kong anak. Palagi akong mananatili sa iyong tabi. HM. Brian, nagsumikap kami ng husto para maging bahagi ng iyong mundo. Ngunit ngayon, mamumuhay kami ni Tim ng sarili namin. Nang wala ka. Sige, dadalhin ka namin sa amusement park isang beses sa isang linggo. Linda, may pupuntahan ka ba? Si Tim ay nalulungkot, kaya dadalhin ko siya sa isang biyahe. Ah, napala. Baka hindi madali para kay Sharon na makahanap ng matitirhan. Naisip ko, baka pwede silang tumira dito ng mas matagal. Hindi ka naman magagalit, di ba? Pero, bukas na kami ni Tim aalis. Ang buong bahay na ito ay sa inyo na. Esan, Napagalitan ko na si Mason, at alam niyang mali ang ginawa niya. Esan, Nilinis na ni Rose ang silid tulugan ng bisita. Tara na, Mason. Hindi. Gusto kong tumira sa silid ni Daddy Brian.
Mason, tumigil ka. Hindi ako nagkaroon ng tahanan o Daddy Brian, ilalagay mo ba kami sa silid ng bisita dahil paalisin mo kami balang araw? Siyempre hindi. Tulad ng ina, ganun din ang anak. Hayaan mo na. Linda, mahirap ang pinagdaanan ni Mason at Sharon. Siguro pwede natin silang patulugin sa silid natin. Bahala na. Yaho. Makakatulog ako kasama si Daddy Brian. Daddy Brian, pwede rin bang matulog si Mommy kasama namin? Palagi kong pinangarap na matulog sa pagitan ng aking Mommy at Daddy. Mason, tumigil ka na dyan. Linda, hindi pa nagkaroon si Mason ng ama. Sasama ako sa kanila ngayong gabi lang. Esan, CJ, Tara na, gusto kong makita ang silid natin. Mason, gusto mo bang laruin ng pagtalo? Oo, 1, 2, 3, talot. Talot, 1, 2, 3, talot. titiis ko na lang ito ngayon at matatapos din ang lahat sa loob ng wala pang 10 oras. Jonah, kailangan ko ng pabor. Magdidiborsyo na ako. Sino ang magdidiborsyo? Ikaw. Bilisan mo't gawin mo yan. Pagkatapos, lahat ng nasa bahay na ito ay magiging akit. Teka, tingnan mo, kahit ang nightgown mo ay mas bagay sa akin. At sinabi lang ni Brian na napaka-sexy ko. Gusto niya iyon. Kung gusto mo ang basura na itinapon ko, kunin mo na. Ikaw. ang eye patch ko, nasaan na yon? Tim, Nakakatawa ka. Ang eye patch ko, nasaan ang eye patch ko? Mama, tingnan mo siya. Tim, Nandito na ako. Nawala ang eye patch ko. Paano mo nagawang apihin ang anak ko? Linda, tingnan mo. Ang gaganda ng mga mata ng anak ko, di ba? Noong sinabi ng doktor na may problema sa mata ang anak, agad na hinanap ni Brian ang buong bansa para sa tagmang mata ng donor. At hulaan mo, ang bago nito ay gumagana ng perpekto. Hindi nagdusa si Mason sa anumang pagtanggi at lalo pang lumusog. Sa tingin mo, kaninong mata ito? Linda, ang mata ng anak mo ay mukhang kamangha-mangha. Sa aking anak. Linda, baliw ka ba? Sasabihin ko sa iyo. Isasakripisyo ni Brian ang sarili niyang anak para sa akin. Sa isang salita ko lang, ikaw at ang anak mo ay magiging kasangkapan lang namin. Hindi lang ang mga mata ng anak mo, kundi pati ang bahay mo at ang iyong asawa ay magiging akin lahat. Ikaw at ang anak mo ay para lang magbigay daan sa amin. Masamang tao, huwag mong apihin ang mommy ko. Linda Grant. Linda, ako. Linda, kung galit ka sa akin, pwede mo akong sabihan o kahit saktan. Pero paano mo nasaktan si Mason? Bata pa lang siya. Paano mo nagawa iyon? Daddy Brian, inaapi nila ako at si mommy. Inaapi nila kami. Linda, hindi pa ba sapat ang ibinigay ko sa'yo? Bakit kailangan mong saktan sina Sharon at Mason? Alam mo kung ano, kailangan mong kumalma. Aalisin ko sila rito ngayong gabi. Daddy, Mommy, masakit ba? Hihinga ko para sa'yo. hindi ko inaasahang masakit pa rin. Pagkatapos niya akong sampalin. Tim, masakit. Masakit talaga. Pero, kapag natapos na ito, hindi na ito sasakit pa. Si Brian ay napakamaalalahanin. Nag-book siya ng presidential suite na nagkakahalaga ng 100,000 piso kada gabi para sa atin. Nga pala, Linda, gumagawa ba siya ng kama para sa inyo? Bagong ebidensya. Brian,
Sa loob ng 5 taon, naging masunurin akong asawa. Pinamamahalaan ang sambahayan at inaalagaan ka ng mabuti. Kahit alam kong mabait ka kay Charot, naniwala ako sa mga salita mo na kaibigan lang ang tingin mo sa kanya. Pero ang anak natin ay nawala ng isang mata. Brian, kami ni Tim ay magsisimula ng bagong buhay mag-isa. Tara na. Linda, Tim, nandito na ako. Linda, Tim. Linda? Linda, nasaan ka? Bumalik ka kapag kalmado ka na. Nagsorry na ako. Para sa'yo kina Sharon at Mason. Binilhan din kita ng mga regalo. Sinasabi ko sa'yo, Linda. Binigyan na kita ng madaling paraan para makalabas. Huwag kang maging walang utang na loob. Blinak mo ako. Linda, sumusobra ka na. Gusto ni Linda ng diborsyo. Imposible yan. Mr. Lodge, masamang balita. May sulat galing sa abogado. Masyado akong naging mapagparaya sa kanya, kaya inaapakan niya ako, nagpapadala ng divorce papers, at kahit demand letter. Mr. Lodge, may hindi pagkakaunawaan ba sa pagitan ninyo? Hindi pagkakaunawaan. Paano mangyayari? Galit lang siya dahil sinampal ko siya, at nagwawala siya. Pero hindi mo talaga dapat siya sinampal. Ano ang hindi ko dapat? Walang anuman sa amin ni Sharon. Nagsiselos siya, at gumawa pa ng gulo kay Sharon. Kung hindi ko ginawa yon, makakalimutan niya na siya ang may-ari ng bahay na ito. Pero hindi mo pa siya nasasaktan noon. Nagbago ang lahat pagkatapos lumipat si MS Birch. Daddy, sabi ni Lola hindi mo mabibigyan ng kasiyahan si Mommy. Sumagot si Mommy. At sinampal siya ni Lola. Hindi ko ba sinabi sa'yo, na huwag kang makipag-away sa mga magulang mo dahil sa akin? Pero hindi ko nagustuhan ang paraan nila ng pagsasalita tungkol sa... Nangangako ako, nagagawin ko ang lahat para mahalin ka. At makuha ang kanilang pag-apruba. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ka, pagbabayarin ko sila ng 10 beses. Brian, narinig kong umalis na si Linda. Brian, galit pa rin ba siya dahil sinampal mo siya? Kung alam ko lang ito, natisan ko na lang ang sampal at mananahimik na sana ako. Kung ganoon, baka hindi siya umalis kasama ang bata. Maliit pa si Tim. Delikado talaga ito. Tama si Sharon. Kung hindi niya sinampal si Sharon at ang anak niya, hindi ko sana siya sinampal. At umalis pa siya kasama si Tim. Sobrang-sobra na yan. Kasunduan sa diborsyo. Brian, gusto ni Linda ng diborsyo. Naputol na ang kanyang ugnayan sa kanyang pamilya. Wala siyang mapupuntahan kung iwan niya ako. Bigyan mo ng ilang araw, babalik din siya ng kusa. Totoo iyan. May anak kayo, hindi naman talaga siya makikipagdiborsyo sa'yo. Tama. Dati, bumabalik siya ng kusa, sa loob ng 3 araw pagkatapos ng away. Hindi ko na kailangan pang pakalmahin siya, pero talagang lumampas na siya sa linya ngayon. Hayaan mo muna siyang kumalma, babalik din siya sa huli. Rose, Ginoong Lodge, ano po ang kailangan nyo? nasaan ang bagong shaving cream? Hindi mo ba alam na araw-araw akong nag-shave? Paumanhin, Ginoong Lodge, ang shaving cream mo ay inihahanda ni Ginang Lodge. Ako nagpapasahod sa'yo, bakit ginagawa niya ang trabaho? Ginoong Lodge, sinubukan ko siyang pigilan dati, pero sabi niya ay napaka-particular sa shaving cream, at hindi ko alam kung anong klase ang gusto mo. Mahal, hayaan mo na ang katulong na ang gumawa niyan. Hindi mo kailangang gawin ito.
Pero masaya akong gawin. Bukod pa riyan, walang nakakakilala ng gusto mo kaysa sa akin. Bumalik na ba si Linda? Hindi pa. Nasaan ang bagong shaving cream? Naubos mo na yung huli. At hindi na ito ni-restock ni Ginang Lodge. Rose? Rose? Opo, Ginoo. Ano ang nangyari sa mga suit mo? Gusot lahat. Ginoong Lodge, ang mga suit mo dati. Si Linda rin ba ang nag-asikaso mo? Si Linda rin ba ang gumawa nito? Oo, sinubukan ko siyang pigilan, pero hindi siya nakinig. Iginigiit niya na. Siya na mismo ang mag-aasikaso ng mga gamit mo. Napagulat mo ako. Sobrang tutok ka sa pagpaplansa. Hindi mo man lang napansin ang presensya ko. Siyempre, marami kang kausap na staff at kliyente araw-araw. Hindi ka pwedeng dumating na gusot ang damit. Bukod pa dyan, gusto kong maging pinakamaganda ka. Kaya pagdating sa mga damit mo o anumang ako na ang bahala. Linda, tulungan mo ako sa akin. Salamat, mahal. Gumigising ka araw-araw ng maaga para lang ayusin ang aking kurbata. Hanggat nandito ako, lagi akong tutulong sa iyo dyan. Gusto kitang itali sa akin. Sige kung ganoon. Handa akong itali sa iyo habang buhay. Linda, kung hindi ka hihingi ng tawad sa akin pagbalik mo, talagang hindi kita mapapatawad. Linda, alam ko na ito ay, Ginoong Lodge. Bumalik na kayo. bakit isa lang ang binuksan mong ilaw? Noong nag-overtime ka, isa lang ang nilalagay na ilaw ni Ginang Lodge. Sabi niya sapat na ang isang ilaw, dahil hindi naman lahat ay nasa back. Bakit dito ka natutulog? Nangako akong hihintayin kita. Hindi ko maaaring sirain ang aking salita. Paumanhin, sobrang abala ako kaya nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kung hindi ako umuwi bago mag-alas 10, ikaw. Okay lang. Napakahirap ng ginagawa mo. Ito ang pinakamaliit na magagawa. Bakit isa lang ang ilaw? Hindi ka ba natatakot? Hindi ka kasi umuwi. Bakit ko pa bubuksan lahat? Ang mapangasawa ka. Ang pinakamagandang nangyari sa akin. Ginoong Lodge, kung sa tingin mo ay masyadong madilim, bubuksan ko na ang iba pang ilaw. Huwag na. Hayaan mo na lang. Ibubukas natin lahat kapag bumalik na sina Linda at Tim. Sige. Linda. Linda. Mahal. Hindi. Huwag. Mahal, okay ka lang ba? Mahal. Napanaginipan ko na iniwan mo ako. Nangako akong lagi akong sasama sa iyo. Bakit naman ako aalis? Nakakakuha ka pa rin ng mga bangungot. Heto, uminom ka ng sabaw. Linda, hindi kita basta-basta papayagan kung hindi ka babalik bukas.
Ano ito, Rose? Mr. Lodge. Kinuha ko ni Mrs. Lodge para alagaan si Mr. T. Hindi ko na kailangang manatili dito. Ngayong umalis na sila. Sino ang nagsabing umalis na sila? Sadyang naglalakbay lang sila at babalik paglipas ng ilang panahon. Nagbigay sa akin ng bayad si Mrs. Lodge bilang kabayaran at sinabi niyang hindi na siya babalik. Ano? Nagbigay sa akin ng bayad si Mrs. Lodge bilang kabayaran at sinabi niyang hindi na siya babalik. Ano? Salamat sa lahat, Rose. Umalis na kami ni Tim. Malaya kang umalis sa lodge residence kung gusto mo. Rose, alam kong magkasundo kayo ni Linda, pero hindi ba't sobra na yan? Napaglaruan mo ako kasama siya. Mr. Lodge, ano naman ang mapapala ko sa pagsisinungaling sa edad kong ito? Alam na alam mo kung paano mo tinrato. Sila at si Mr. Tim kamakailan, di ba? Ano ang nagawa ko sa kanya? Magkababata kami ni Sharon at nawalan siya ng asawa. Tungkulin kong alagaan siya at ang anak niya. Pero si Mrs. Lodge ang asawa mo. Nasa tungkulin mong alagaan siya. Pero patuloy kang nakikipagtanggol sa tagalabas. Kahit sinong asawa ay hindi tatanggap niyan. CJ. Kaya ang ibig mong sabihin, dapat hinayaan ko na lang siya. Kahit pa naging pisikal siya, binigyan ko na sila ni Tim ng pinakamaganda nitong mga taon. Ngunit tumakas siya mula sa bahay. Dahil lang tinulungan ko si Sharon at ang anak niya. Siya ang may sala, alam mo yan. Kasi hindi mo alam kung paano nila inapi si Mrs. Lodge at si Mr. Tim. Lumabis na si MS Birch. Kahit ako, hindi ko matiis makita yun. Ano ang pinagsasabi mo? Ang pagmamahal at pag-aalaga na binigay ni Mrs. Lodge sa iyo ay hindi basta-basta magagawa ng kahit sino. Ngunit ang kilos mo kamakailan lang ay parang si MS Birch na ang pamilya mo. Kahit sinong asawa ay masasaktan dyan. Rose, alam kong malapit kayo ni Linda, at naiintindihan ko na ipinagtatanggol mo siya. Pero hindi mo pwedeng siraan si Sharon. Bakit naman niya awayin si Linda kung siya ay napakabait? Tingnan mo ang vilya na ito, Mr. Lodge. Kayo ni Mrs. Lodge ang pumili ng lahat dito. Noong mga bagong kasal kayo, naaalala mo ba kung gaano kayo kasaya at nagmamahalan? Tingnan mo, mahal. Ano sa tingin mo? Dinisenyo ko ito batay sa mga gusto mo. Hindi ba't sinabi mong hindi ka na magdidisenyo? Bakit nagbago ang isip mo? Ito ang tahanan natin bilang mag-asawa. Kailangan kong siguraduhin na perpekto ang lahat. Maganda ang dating. Halika na. Sabi mo kaawa-awa si MS Birch. Pero hindi ba si Mrs. Lodge? Nasa tabi mo siya nitong mga taon. Nagdurusa at nagtitiis ng insulto para sa... Ngunit pagkatapos lumitaw si MS Birch, pinayagan mo siyang tumira sa bahay mo kasama ang anak niya. Kahit pa pinatulog mo siya sa kwarto ninyo ni Mrs. Lodge. Kahit pa gusto mong alagaan siya. Sobra na yun. Hindi ko. Uuwi na ako. Gayunpaman. Kung gusto mong malaman ang totoo, tingnan mo ang mga kamera sa kwarto ni Mr. T. Malalaman mo kung gaano ka nagkakamali. Ang totoo. Ang eye patch ni Tim. Hindi ko hahayaang apihin mo si Mama. Paano mo nagawang sampelan ako? Bitawan mo ako. Huwag. Mali ba talaga ang pagkakakilala ko kay Linda? Sinampal ko siya nang hindi nalalaman ang katotohanan. Ang eye patch ko, nasaan na? Kaya pala, si Sharon ang nagsimula. Iyon ang dahilan kaya si Linda. Kaya, si Sharon ang nagsimula nito. Kaya naman si Linda. Ayon sa ulat ng media, ang SEC ng Lodge Corp na si Brian Lodge ay nakitang malapit sa isang celebrity habang papasok sa isang hotel. Honey, siya at ako. Nagtiwala ako sa iyo, hon. Salamat, mahal ko. Salamat sa patuloy na paniniwala sa akin. Ikaw ang asawa ko, at magtitiwala ako sa iyo anuman ang gawin mo. CJ. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ano man ang mangyari sa hinaharap. Walang pasubali akong magtitiwala sa iyo. Linda,
Tim. Patawad. Sinuway ko ang aking pangako. Mahal na mahal niyo ako. Sigurado akong hindi niyo ako iiwan. Di ba? Alam kong, kung hahanapin ko, bababalik kayo sa akin. Hindi ba? Opo, Lodge. Alamin kung nasaan na si Linda at Tim. Tim, nagustuhan mo ba ang bago nating tahanan? Oo, gusto ko ang kahit ano basta kasama kita. Dahan-dahan lang. Ingat! Mama, ayos ka lang ba? Jonah, anong ginagawa mo rito? Nakita ko ang iyong detalye sa legal notice. Kailangan kong pag-usapan ng ilang ebidensya sa'yo, kaya ako naparito. Salamat sa pagtulong kay Mama. Si Tim yata ito. Mabait siya. Huwag na tayong magtagal dito. Pwede tayong mag-usap sa akin. Sige. Uminom ka ng tsaa, Ginoong Walker. Salamat, Tim. Paumanhin. Halos makalimutan ko na nanirahan ka sa ibang bansa pagkatapos mong mag-aral. Mayroon ba sa mukha ko? Kung alam ko lang na ganito ang traito ni Brian sa'yo, hindi sana ako umalis noon. Linda, gusto mo bang magpakasal sa akin? Alam kong ikaw ang aking mahal at nangangako akong aalagaan ka habang buhay. Mahal kita, Brian. Papakasalan kita. Binabati kita sa iyong kaligayahan, Linda. Oras na para sumuko at umalis na ako. Pasensya na, Jonah. Marami ka nang natulong sa akin mula pagkabata. Kung hindi mo ako tinulungan sa diborsyo, hindi sana ganoon kadali para umalis ako. Huwag kang mag-alala. Hindi siya magtatangkang gumawa ng kahit ano sa teritoryo ng pamilya ko. Oo nga. May bago akong mga impormasyon tungkol sa mga ilegal na donasyon ni Brian. Ano ang gagawin mo kung nalinlang siya dito? Hello. Nalaman mo na ba kung nasaan sina Linda at Tim? Opo, Gino. Lumipad abroad si Ginang Lodge, 4 na araw na ang nakakaraan. Bakit sila pupunta doon kung wala naman silang kilala doon? Hindi po ako sigurado. May nagtago ng kanilang mga bakas. Saan sila huling nakita dito? Nagpapasa sila ng mga papeles. Sa press school ni Ginoong Tim. Baka may mga clue doon. CJ. Nakuha ko. Iyan Brown. Pasok. Ginoong Lodge, ano ang sadya nyo rito? Maupo ka. Gusto kong itanong kung kumusta na si Tim kamakailan. Mabuti ba siya? Naiuwi na siya ni Ginang Lodge. Hindi na siya nag-aaral dito. Ano? Hindi ka ba, Mr. Lodge? Aba, akalain mo nga, kamakailan, para kay Mason ka lang pumupunta. At tumigil ka na sa pagdat sa parent-teacher conferences ni Tim. Nagsisimula na akong isipin na ikaw ang tatay ni Mason. Kailan inalis si Tim dito? Mga 1 linggo na ang nakakaraan. 1 linggo na ang nakakaraan. Nagdesisyon ba siyang umalis kasama si Tim? Sa sandaling lumipat sina Sharon at Mason. Si Tim ang pinakamahusay na estudyante namin. Mahal siya ng kanyang mga guro at kaklas at gusto namin siyang gawing class representative. Sa tingin ko, hindi lang talaga para sa kanya. Ito ang ilang award at drawing na iniwan ni Tim.
Palagi siyang nagkukwento tungkol sa kanyang mga magulang, at hindi kailanman umiyak kapag binubul. Sinabi rin niya na gusto niyang maging kasing galing mo. Sinabi niya na pinakamamahal niya kayong dalawa, at ang pinakamalaki niyang hiling ay makasama kayong dalawa magpakailanman. Hindi ko inakala na ikaw, bilang kanyang ama, ay walang kamalay-malay na umalis siya. Daddy. Hiningi kong dalhin ni Tim ang drawing na ito, pero sabi niya ayaw na niya makipag-ugnayan sa'yo, ayaw na niyang malungkot ang nanay niya. Gustong gusto ako ni Tim. Paano niya ayaw akong makita? Tapos na akong mag-fill up ng Salamat dito, Brian. walang anuman, at huwag kang masyadong magalang sa akin. Tingnan mo, Daddy. Nakakuha ako ng perfect score sa math ngayon, kaya kailangan mo kaming ilabas ni Mommy. Brian, sino yan? May ginagawa akong mahalaga, kaya maging mabuti ka. Huwag mo akong gambalain. Pero nakapagbihis na kami ni Mommy. Sinabi ko na sa'yo na mahalaga ito. Sabihin mo sa nanay mo na siya ang magdala sa inyo. Hindi yan mahalaga. Ang certificate ng award na to. Noong panahong yun, ako. Ang certificate ng award na to. Noong panahong yun, ako. Mommy, Daddy, nanalo ako nito ngayon. Ako lang ang nakakuha nito. Talaga? Ang galing naman, pakita mo sa akin. Brian, sa tingin ko may nakain si Mason na hindi maganda. Huwag kang magpanik. Dadalhin ko siya sa ospital ngayon. Ako na ang magdadala kay Mason sa ospital. Kayo na ni Tim ang umuwi. Halika na, Mason. Mommy, hindi na po ako gusto ni Daddy. Hindi ganyan yun. May sakit si Mason. At kailangan nating maging mapagkaintindi. Hindi nila ako iniwan. Nasa biyahe lang sila. Pauwiin ko sila. Tim, pasensya na. Napabayaan kita lately. Gagawin mo na naman to. Nangako ka na hindi ka na ulit manigari. Aalis na ako dahil hindi mo inaalagaan ang katawan mo. Sige na, tama na yan. Binigyan ako ng kliyente ko ng sigarilyo. Ano pa ang magagawa ko? Kung gagawin mo to, aalis ako ng ilang buwan para hindi nyo ako makita ni Tim. Kapag nag-aaway kami, bumabalik siya sa loob ng 3 araw. Ganito rin na yon. Gusto lang niya na ako ang unang sumuko. Babalik siya kapag binigyan ko siya ng pagkakataon. Mahal, pasensya na. Huwag ka nang magalit, okay? Ginawa ko ang paborito mong chicken soup. Tikman mo. Ulitin mo ba to? Sinisigurado kong hindi na kita papagagalitin pa. Mapanlin lang ka. Tapos na yan. Sigurado akong babalik siya kapag pinuntahan ko siya. Bigyan mo ako ng flight ticket papuntang Maronia. Jonah, bakit ang aga mo namang nandito? Mahirap ang pag-aalaga mo kay Tim. At hindi rin maraming kainan dito sa malapit, kaya bumili ako ng pork ribs at herbs para gawing sabaw. Sige na, umupo ka na. CJ, Ingatan mo ang tiyan mo. magpasalamat ka. Salamat, Mr. Walker. Mommy, ang bait-bait po ni Mr. Walker. Hindi naman nagluto si Daddy para sa atin. Salamat, Jonah. Hindi kami agad makakapag-settle dito. Kung hindi dahil sa tulong. Okay lang yan, malaki ang ginastos mo para kunin akong abogado. Kailangan kong ibigay ang pinakamagandang serbisyo. Oo nga pala. Tungkol sa sinabi ko sa iyo dati, nalaman ko na si Sharon pala ang nasa likod nito. Sinuhuli niya ang doktor ninyo at ni Tim para palabase na patay na si Tim. Tapos, dalin lang niya si Brian para pirmahan ng donor form. Baka hindi niya alam. Linda, patawarin mo ba si Brian kung wala siyang kinalaman dito?
Hindi ko gagawin. Kahit hindi niya alam, pinirmahan niya pa rin ang 4. Hindi siya naging responsable sa pagpirma ng hindi tinitingnan kung buhay pa ba si Tim. Tim, sa tingin mo ba tama ang ginagawa? Lahat ka sa akin, Mommy. Sasama ako sa'yo kahit ano pa mangyari. Mabuting bata. Heto pa, kumain ka pa. Kaya ako naman kumain mag-isa. Kumain ka rin, Mommy. Bukod pa riyan, hindi sana gagawa ng kasamaan si Sharon. Kung hindi dahil sa pagpapalubag niya, hindi niya mabubura ang pagdurusa natin. Sa pagdadahilan na wala siyang alam. Natutuwa akong ganyan ang iniisip mo. Linda, ayoko nang makita kang nasasaktan. Galing sa trabaho. Kailangan kong sagutin to. Sino yan? Sino yan? Daddy. Mahal, Tim, nandito nga kayo. Bakit kayo nandito? Hindi kayo dapat nandito. Linda, lumipad ako ng malayo para iwi kayo. Bahay? Aling bahay? Ang bahay na iyan ay sa inyo ni Sharon, hindi sa amin ni Tim. Linda, huwag mong sabihin yan. Wala namang namamagitan sa amin ni Sharon. Aminado akong mali ang pagbibintang ko sa inyo. Kaya nga ako pumunta para humingi ng tawad sa inyong dalawa. Tim! Tignan mo, Tim. Dinalhan kita ng paborito mong chocolate cake. Gusto mo ba? Ayoko ng cake mo. Ano ba ang sinasabi mo sa kanya, Linda? Ilang araw pa lang, pero ganito na ang pagkasuklam niya sa akin. Ano bang sinabi ko sa kanya? Nag-abal ka ba sa kanya lately? Si Sharon at Mason lang ang nakikita. Naisip mo ba ang naramdaman ni Tim? Alam kong napabayaan ko kayong dalawa lately dahil kay Sharon at Mason, pero tinulungan ko lang sila dahil wala na silang pagpipilian. Bukod pa riyan, lumipad ako ng malayo para iwi kayo, hindi ba? Anong nangyayari sa'yo, Brian? Napakahirap ba ng mag-flight lang? Hindi lang ikaw ang lumipad dito. At sinusubukan mo bang pagtakpan ang lahat ng paghihirap natin gamit ang isang cake? Sa tingin mo ba ganyan kami kaawa-awa, Brian? Linda, huwag mong sobrahan. Nagbigay na ako ng paraan para makalabas ka, kaya dapat mong tanggapin. Ano pa ang gusto mo? Akala mo ba mahalaga sa akin ang paraan mo? Baka hindi ko na kailangan iyan. Naging napakamaalalahanin ko sa lahat ng taon na ito. Kaya ka naging kampante. Sobrang kampante. Pagkatapos kitang iwan, na-realize ko na ako ay nabulag sa pagmamahal ko. Gusto mo na sumuko ako. Sa tuwing nag-aaway tayo, kailan mo babaguhin ang masamang ugali mo? CJ, maaari kong baguhin ang lahat ng nabang, pero kailangan niyo munang umuwi kasama ko. Paano mo inaasahan na makapagpahinga ako ng maayos kung kayo ay nasa lugar na hindi pamilya? Hindi mo nakita ang divorce agreement? Tapos na tayo, Brian. Seryoso ka ba? Naman, dapat nakuha mo ang legal notice ko. Paano ka nagiging ganyan ka-selfish, Linda? Kahit wala kang pakialam sa sarili mo. Isipin mo si Tim, paano siya makakalayo sa tatay niya sa ganitong edad? Tim, ayaw mo namang iwanan ako, di ba? Halika na, umuwi ka na, at dadalhin kita sa paborito mong theme park, ha? Si Mommy lang ang gusto ko. Ayoko sa'yo. Pinapataob mo siya. Linda, huwag kang maging ganyan ka-selfish. Maaari kang magwala, pero huwag mong isama si Tim dito. Nagliligaw ka sa kanya. Kahit ngayon pa. Akala mo nagwawala lang ako. Nakikita mo ba talaga ang ginagawa? Tingnan mo, naparito ako ngayon, para isama kayong dalawa pabalik. Pagdating natin sa bahay, maaari kang magwala kung gusto mo. Brian, ikaw. Masamang daddy. Bitawan mo. Bitawan mo si Mommy. Itigil mo to. Bitawan mo si Mommy. Linda, okay ka lang? Kaya pala ayaw mong umalis. Nagkaroon kayo ng dating pag-ibigan ulit. Huwag kang maging katawa-tawa, Brian. Nagkakamali ba ako? Bakit pa siya nandito? Brian, ikaw ang unang nagtaksil kay Linda. Kaya huwag mo akong sisihin sa pagtatanggol ko sa kanya. Asawa ko si Linda. Hindi sa labas ang dapat magtanggol sa kanya. Hindi yan ang karapatan mong pagdesisyonan. Matagal ko nang mahal si Linda, at binitawan ko lang siya dahil nangako kang aalagaan mo siya habang buhay. Jonah Walker, kami ay kasal ni Linda. Hindi ko hahayaang inggitan mo ang sa akin. Narinig mo ba ako? Kayo ni Linda ay hiwalay na ngayon. Diyos ko, nabaliw ka na ba, Jonah? Ngayon, tatawagin mo akong asawa mo. Naisip mo ba na hindi patay si Tim noong pinirmahan mo ang donor form para kina Sharon at Mason? Ikaw alam mo ang tungkol dyan. Si Sharon lang ang nakikita at naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya. Hindi mo man lang sinubukang alamin kung buhay pa si Tim. Hindi ka karapat-dapat na maging tatay niya. Linda, kaya ko itong ipaliwanag. Minahal ko naman si Tim. Sinabi sa akin ng doktor. Tama na iyan. Wala sa mga sasabihin mo ang makakabawi sa mata ni Tim. Linda, pakiusap, hayaan mo akong. Hindi ka mapapatawad ni Tim at umalis ka, kung hindi, magiging marahas ako. Hindi pakiusap.
Brian, ang Woley Street ay teritoryo ng pamilya ko. Hindi ako makikialam kung gusto mong gumawa ng gulo. Makinig ka, Jonah. Huwag mong isipin na wala akong kakilala dito. Ang mga kakilala mo ay walang halaga. Kumpara sa impluensya ng pamilya ko dito. Ikaw, May maghatid sa bisita natin palabas. bitawan niyo ako. Puta! Lumayas ka. Kaya ko naman umalis mag-isa. Mahal, aalis muna ako. Nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. At bibigyan kita ng espasyo. Susunduin ko kayo ni Tim kapag nagkaroon ka na ng tamang pag-isip. Ginoong Lodge, bakit po kayo bumalik ng mag-isa? Galit na siya ngayon, at ayokong pilitin siya. Ibabalik ko siya pagkaraan ng ilang panahon. Ginoong Lodge. Sabihin mo na, natanggap ng ospital ang liham ng abogado ni Ginang Lodge at tumakas si Dr. Damon dahil sa takot na maparusahan. Ano? Ngayon, tinatawag mo akong asawa. Hindi mo ba naisip na buhay pa si Tim nang pirmahan mo ang donor form para kina Sharon at Mason? Alam mo yon? Linda, kailan niya nalaman ito? Ay dedemanda ba talaga niya ako? Hindi ito maaaring mangyari. Mahal na mahal niya ako. Hindi niya ako matiis na iwanan o makitang makulong. Gusto kong hanapin mo si Dr. Damon. Tingnan mo kung may iba pang nilalaman sa legal notice na natanggap niya. Opo, sir, ayon sa inyong tagubilin, naiuwi na sina Binibining Birch at Ginoong Mason. Mason, maganda ba ang mga damit ni Tim? Opo, gusto kong suotin sila. Salamat sa iyo, sa mahusay mong pag-arte, at Naple Ayes ko, sina Tim at Linda. Ito na ang magiging tahanan natin mula ngayon. Ang mga laruan at si tatay ni Tim ay magiging sa iyo na lahat. Yehey! Sa wakas, may tatay na ako. Mommy, may iwan na ba sina Tim at ang nanay niya habang buhay? Huwag kang mag-alala, kahit pa gusto nilang bumalik, sisiguraduhin kung hindi na sila makakabalik, papatayin ko sila doon, baka makuha mo pa ang kayamanan ng lodge. Sharon, hindi ko akalain na ganyan kakasama. Sana mamatay na sila, para mapunta na sa akin ang mata ni Tim. Mason, kami ni Dr. Damon, nagsumikap para makuha mo ang matang iyan, kung hindi dahil sa pagsisinungaling namin kay Brian tungkol sa pagkamatay ni Tim, hindi mo sana mapapasa iyo ang matang iyan, kaya, tandaan mong pasalamatan si Dr. Damon, ha? Sharon Birch, Brian, anong ginagawa mo? kaya, kayong dalawa ni Damon, nagkunsabahan kayong lokohin ako, tungkol sa kalagayan ni Linda at Tim. Niloko niyo ako para makuha ang mata ni Tim. Paano kayo nagiging ganyan kasama? Daddy, bitawan mo si Mommy. Daddy, sino ang tinatawag mong ganyan? At sino nagsabi sa'yo na tawagin akong ganyan? Tinulungan mo akong makapasok sa preschool at dumalo sa parent-teacher conference ko. Sinigawan mo pa si Tim para sa akin. Sabi ni Mommy at ng mga guro ko, ikaw ang tatay ko. Hindi ako, at hindi kita papayagan na tawagin akong ganyan. Tinuro mo sa kanya yan, di ba? Sharon, hindi mo ba alam na wala na tayong relasyon? Masyadong bata si Mason para malaman ng kahit ano. Bakit mo siya sinigawan? Minahal mo siya at pinaasa mong ikaw ang tatay niya. Tumahimik ka, hindi ko pakialaman ang kaligtasan mo. Kung hindi dahil sa paglaki natin ng magkasama. Kaibigan ko si Alan, hindi ka lang pabaya. Sinaktan mo pa ang asawa ko at anak ko. Gaya ng sabi mo, sabay tayong lumaki. Hindi malaking bagay para sa akin. Nakunin ang mata ng anak mo para sa anak ko dahil malapit tayo. Okay lang yan. Ikaw ang nagpasimula nito para sa anak mo. Kung hindi ka nagsinungaling sa akin tungkol sa pagkamatay ni Tim, hindi ko sana. Naniwala ka lang dahil sinabi ko, nag-abala ka bang tingnan siya? Isa kang pabayang ama. Tumahimik ka. Mommy, Ano, may tinamaan ba ako? Brian Lodge. Ikaw ang pinakasakim sa lahat nito. Idinedemanda tayo ni Linda. Ikaw ang utak nito. Iniis mo ba na isisi mo lahat sa akin to? Ano? Anong karapatan niyang aidmanda ako? Natanggap na ni Air Damon ang legal notice. Kayo ay magkasabwat, kaya magkikita kayo muli sa likod ng rehas. Mali ka. Ikaw ang pumirma sa forma, at siya ang nag-opera. Hindi ko kayo pinilit, kaya huwag niyo akong isali dito.
Sharon, hindi ko akalain na ikaw ay isang napakasakim at duwa. Oo, sa team ako. Ano naman? Wala kang ebidensya. Wala kang magagawa sa akin. Dalhin siya rito. Maawa ka, hindi ko sinasadya. Hindi ka na ba umalis ng bansa? Ginoong Lodge, nahuli namin siya sa airport ayon sa utos nyo. Nailabas na niya lahat. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang ginawa mo. Kina Linda at Tim. O puputulin ko ang dila nyo. Ginoong Lodge, si Emma Birch ang nagsabi sa akin na gawin ito. At binayaran niya ako. Inosente ako. Wala kang pruweba. Maaaring nagsisinungaling ka lang. Isa kang charlatan na nagkamali sa diagnosis ng pagkamatay ni T. Hiniling ko sa iyo na kunin ang mata niya para sa anak pero hindi kita pinilit. Binabaluktot mo ang katotohanan. Binigyan mo ako ng 500,000 piso para pikiin ang pagkamatay ni Tim. Ikaw ang utak at hindi ako ang pagbabatayan mo. Brian, please, iligtas mo ako. Bitawan mo si Mommy. Pakawalan mo siya. Nagbayad siya ng driver para banggain si Naginang Lodge at Ginoong T. Tapos pinatunayan pa niya sa akin na patay na si Ginoong T. Isa lang akong kasabwat, siya ang utak. Kaya pala, planado ang aksidente sa sasakyan. Bahagi yan ng kanyang plano. Papatayin kita, sinira mo ang karera ko, at pinagdemanda mo ako. Mommy. Ginoong Lodge, sumusumpa ako na nagsasabi ako ng totoo. Kababagan mo ako ngayon dahil sa pag-amin ko. Brian, alam ko na ikaw. Mommy. Sharon, pagbabayarin kita ng danda para sa sakit na dinanas ni Linda at Tim. Ang sampal na yon ay para sa aksidente at sa pagpapagulo mo sa aking pagkakakilala kina Linda at Tim. Ang sampal na ito ay para sa pagsisinungaling mo sa akin. Napatay na si Tim. Inosente siya. At ang sampal na ito ay dahil kinuha mo ang mata ni Tim. Wala na akong hihilingin pa kundi pagpira-piraso sa'yo. Mommy. Dalhin sila sa pulis. Huwag niyong dumihin ang bahay namin ni Linda. Opo. M. Lodge. Mommy. Mommy, tigil. Linda. Tim, gaganti ako para sa inyo. Natuto akong magsulat ngayon. Kailangan kong itala lahat tungkol kay Mommy at Daddy sa diary ko. Ang pangalan ko ay Tim Lodge. Mayroon akong pinakamasayang pamilya sa buong mundo. Mabait si Mommy, at cool si Daddy. Palaging mukhang matigas si Daddy. Pero sinabi sa akin ni Mommy, na mahal niya ako. Hindi lang niya alam kung paano ipakita. Akala ko lagi, akong paborito ni Daddy, pero nagbago na ang lahat pagkatapos ng aksidente. Noong araw na iyon, narinig ko si Daddy na sinabi sa doktor na ibinigay niya ang mata ko sa ibang bata. Hindi ba niya ako ang pinakamamahal? Bakit niya ginawa yon? Tinakpan ni Mommy ang tenga ko at sinabi niyang huwag akong malungkot. Sinabi niyang dadalhin niya ako palayo. Ayokong magkahiwalay sina Mommy at Daddy. Pero kahit bago pa ngayon, paulit-ulit na tayong binaygo ni Daddy. Paulit-ulit. Binigay yan ni Daddy sa akin. Sabi ni Mommy, kailangan mo ibigay sa akin lahat ng gusto ko. Anong problema, Mason? Mr. Lodge. Inagaw ni Tim ang laruan ko at sinampal ako. Masakit. Tim, mas matanda ka kay Mason. Paano mo siya maaapi? Ganito ba kita pinalak? Siya. Tama na ang pagdadahilan. Sabi ko sa'yo, kailangan natin kaawaan si Mason dahil wala siyang tatay. Hindi mo man lang ba siya mabigyan ng isa sa mga laruan mo? Paano ka nagiging sakim? Masakit ba ang iba pang parte mo? Masyado na to, Tim. Walang hapunan ngayong gabi bilang parusa. Heto, kunin mo to. Bibilihan kita ng mas maraming laruan. Galit sa'yo ang tatay mo. Ayaw sa'yo ang tatay mo. Siya siguro ang tatay ni Mason. Tama siya. Bakit ayaw akong paniwalaan ni Daddy?
Hindi ko na gusto si Daddy. Sabi ni Mommy, naaawa lang si Daddy kay Mason dahil wala siyang tatay at hindi niya sinasadya. Pero matagal na akong hindi nakakasama ni Daddy. Noong isang araw, gusto kong hilingin kay Daddy na maging model ko isang beses pa. Daddy, pwede mo ba akong tulungan? Sa ano? Mr. Lodge, kailangan ko ng magulang na pipirma sa test ko. Pwede mo ba akong tulungan? Naman, gagawin ko yan kaagad. Magpakabait ka, Tim. Tara na. Inagaw ni Mason ng eye patch ko kanina, at sinaktan ni Daddy si Mommy nung pinrotektahan niya ako. Iyon na ang huli kong pagtawag sa kanya, pero hindi siya lumingon. Bakit mo palaging inaapi sina Sharon at Mason? Daddy, nadismaya ako kay Daddy. Ayokong si Mommy ay maging kasing lungkot ko pa. Kaya aalis na ako kasama siya. Kami lang ni Mommy ang magiging masaya kapag malayo na kami kay Daddy. Paumanhin, Daddy. Pero hindi na kami babalik ni Mommy. Tim, paumanhin. Hindi ko dapat napabayaan at sinisi ka. Mommy, Daddy, maupo kayo ng mas malapit. Hehe, yun na yun. Wow, ang galing mo, Tim. Magiging mahusay kang artista sa hinaharap, hindi ba? Naku, Magkasama tayo, hanggat ang drawing na ito ay nandito. may importante akong gagawin kaya magpakabait ka. Daddy, Mommy, hindi na ba ako gusto ni Daddy? Tim, kasalanan ko lahat. Babawi ako sa iyo at kay Mommy. Magkakasama ulit tayo, di ba? Mukhang ibinilanggo ni Brian sina Sharon at si Dr. Damon. Siguro nagiganti siya para sa'yo. At nakalaya siya ng walang parusa. Sa legal na pananaw, wala siyang alam dito. Maaari niyang ipagkaila na wala siyang alam. At mayroon siyang magaling na abogado. Mananatili siyang malaya. Nakakainis lang marinig ang pangalan niya. Masaya akong nasa ibang bansa na ako ngayon. Simula nang magsimulang muli kasama si Tim, napagtanto ko kung gaano ako kaawa-awa noon. Well, mahal kong MS, Bran, handa ka na bang magsimulang muli sa akin? Hahayaan mo ba akong alagaan kayo ni Tim magpakailanman? Balitang nagbabaga, ang anak ng Wall Street na si Jonah Walker at ang tagapagmana ng pamilyang Grant, si Linda Grant, ay magpapakasal. Ayon sa mga source, si Iris Grant ay kasalukuyang diborsyado. Wow! Ang ganda ni Mommy. Gumasto si Ginoong Walker ng malaki para sa damit kasal na ito. Ang ganda mo dyan, binibining Grant. Jonah, masyadong mahal ito. Hindi naman. Pinangarap kong makita kang suot ito. Noong nakita ko ito 5 taon na ang nakakaraan. Nakakalungkot. At least natupad na ang pangarap ko ngayon. Ang ganda mo dito, Mommy. Hindi pa kita nakikita sa damit kasal noon. Narinig ko na hindi ka binigyan ni Brian ng kasal dahil abala siya sa trabaho. Ngayon, umaasa akong mababawi ko yon para sa'yo. Jonah, masyado kang mabait sa akin. Hindi ko ito nararapat. Nararapat ka, Linda. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo at nararapat ka sa lahat ng pinakamaganda. Si Mommy ang pinakamahusay. Si Ginoong Walker ang pinakamahusay. Hindi ito totoo. Nangako siyang ako lang ang mamahalin niya. Paano siya makakasal kay Jonah agad-agad? Impossible ito. Isakay niyo ako sa pinakaunang flight papuntang Maronia. Bilis! Formal na nating tawagin ang ating bagong kasal.
Ginoong Walker, kinukuha mo ba si Binibining Grant bilang iyong asawa, sa hirap at ginhawa? Opo, Binibining Grant, kinukuha mo ba si Ginoong Walker bilang iyong asawa, sa hirap at ginhawa? Opo. Hindi siya pumapayat. Brian, Hindi pa siya nakikipagdiborsyo sa akin, kaya hindi siya pwedeng makasal kay Jonah. nakipagdiborsyo na kami at ito ay ligat. Tapos na kami. Imposible yan. Hindi ka pwedeng seryoso sa pag-iwan sa akin. Nagpapanggap ka lang, di ba? Puro kakalokohan. Wala akong oras para dito. Hindi ako naniniwala dyan. Mahal na mahal mo ako. At perpekto tayo noon. Paano mo kaya akong iwan? Naaalala mo pa ba ito? Naaalala mo pa ba ito? Sinabi mo na ang pag-ibig natin ay magtatagal, hanggat umiiral ang singsing na ito. Mahal, may regalo ako para sa iyo. Sapat na ang edad mo para malaman na dapat kang mag-ingat. Regalo ito sa kasal. Aking minamahal na Ginoong Lodge. Handa ka bang sumama sa akin habang buhay? Paano naman na babae ang bibili ng singsing? Hindi mahalaga ang kasarian ko. Gusto ko lang na itali ka sa akin habang buhay. Makakasama mo ako. Hanggat nandyan ang sing-sing. Sabihin mo lang kung okay ka dito. Siyempre. Sa buhay na ito at sa susunod pa. Gumising ka, Brian. Wala nang halaga ang sing-sing. Sinira mo na ang pagsasama natin. Sinabi mo na ang pag-ibig natin ay magtatagal kasama ng singsing. Magkasama tayo hanggat nandyan ito. Naaalala mo ba? Gumising ka, Brian. Wala nang halaga ang sing-sing. Sinira mo na ang pagsasama natin. Hindi, sinabi mo na sasamahan mo ako. Hanggat nandyan ang singsing, hindi mo nilalabag ang iyong pangako. Pinalalala mo lang ang pagkamuhi ko sa iyo, Brian. Mahal, luluhod ako. Huwag mo akong iwan. Dati mong sinasabi na ang tunay na lalaki ay hindi kailanman luluhod. Hindi ka ba nahihiya ngayon? Ano pa ang silbi niya kung nawawala ko ang asawa? Gagawin ko ang lahat kung mapapabalik ka lang sa akin. Tama na. Walang silbi ito, Brian. Tigilan mo na ang pangungulit sa akin. Makakasama mo ako hanggat hawak ko ang singsing. Hindi ko ito pwedeng mawala. Hindi mo ito mahahanap. Nawala na sa iyo si Linda at hindi mo na siya muling mahahanap. Mahahanap ko, kailangan kong mahahanap. Mahahanap ko kayong dalawa muli at mahahanap ko ang singsing. Nasaan ito? Marami na akong binigay na pagkakataon sa iyo sa mga taon na ito. Ngunit nabigo mo pa rin kami ni Tim sa bawat pagkakataon. Hindi ka nagbabago. Kahit pa bumalik kami ni Tim sa iyo ngayon, gagawin mo rin ang parehong mga pagkakamali sa madaling panahon. Kaya kong magbago. Babaguhin ko kung ano man ang gusto mo. Wala kang alam. Tungkol sa pag-ibig, naiinis ka lang dahil nawalan ka ng basahan. Tapos na tayo, ngayong nawala na ang singsing. Hindi, ikaw ang pinakamamahal kong tao. Baliwalain mo siya. Magpatuloy na tayo. Ikaw ba? Alam kong kinamumuhian mo ako dahil sa pagpapabaya ko sa'yo. Luluhod na lang ako dito. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako mapatawad. Diyos ko. Daddy, Brian, ayaw mo na ba ng mga binti mo? Ano pa ang silbi ng mga yon kung hindi ko kayo makuha muli ni Tim? Alam kong nasaktan ko kayo ni Tim. Ang mga pangako ko ay walang halaga sa'yo. Hindi ako karapat dapat maging asawa o ama. Ngunit umaasa pa rin ako na bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayokong pagsisihan mo ito. Hindi mo ba natatandaan ang mga panata na ginawa natin sa harap ng mga magulang mo? Sinabi nating magsasama tayo habang buhay at hindi tayo maghihiwalay. Gusto ko lang ng isa pang pagkakataon. Huli na ang iyong pagsisisi. Wala na kaming pag-asa. Para sa iyo. Hindi pakiusap. Mahal, huwag mong sabihin yan. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya kung wala ka. Maibibigay ko kay Tim ang mata ko. Nararanasan ko ang sakit mo ng 100 ulit. Umaasa lang ako na mapatawad mo ako. Ano pa ang silbi, Brian? Ikaw lang ang babaeng minahal ko. Wala talagang nangyari sa pagitan namin. Ni Sharon, wala. Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Huli na. Ang sakit na idinulot mo kina Tim at sa akin ay hindi mabubura. Sa anumang sakripisyo, hayaan mo na lang akong umalis. Tigilan mo na ang panliligalig sa akin. Nagsisimula na ako ng bagong buhay ko. Pumunta ka sa impyerno. mag-ingat ka. Pumunta ka sa impyerno. Mag-ingat ka, Linda. Brian, Daddy. Linda Grant, bakit umiikot ang lahat sa iyo? Talaga lang ha. Ang tapang mo pa talagang ipakita sa akin iyan. Isasama kita sa pagbagsak ko. Brian, ayos ka lang ba? Patawarin mo ako. Kailangan ko ng doktor. Dalhan ninyo ako ng doktor. Linda, ang mga shares ng kumpanya ko ay nasa pangatlong layer ng ligtas sa bahay. Kunin mo para sa iyo at kay Tim. Kung may mangyari sa akin,
Huwag ka nang magsalita, magpahinga ka. Kung mamatay ako, lahat mapupunta sa iyo at kay Tim. Kailangan ninyong dalawa mabuhay ng maayos. Sabi ko tumigil ka. Alam kong, nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Maaari na akong mamatay ng mapayapa, matapos marinig ang iyong mga salita. Sabi ng doktor, nasira ng saksa ang mga ugat mo. Makokoma ka na, habang buhay. Nakalaya si Sharon sa piyansa pagkatapos magpanggap na may sakit at tangkang pagpatay. Nahatulan na siya at sa huli ay nahatulan ng kamatayan. Nahaharap sa krisis ang kumpanya dahil sa iligal na donasyon. Pero huwag kang mag-alala. Tinulungan siya ni Jonah na malagpasan iyon. Ayon sa inyong kasunduan sa paglilipat ng shares, tutulungan namin kayo ni Tim sa pamamahala ng Lodge Corp. Salamat sa pagligtas sa akin. Pero nagpasya pa rin kami na hindi ka na mapapatawad. Tim, magpaalam ka na kay Dad. Daddy, ikaw pa rin ang tatay ko. Bibigyan kita ng panghabang buhay na pangangalaga. Pero hanggang doon na lang yun. Daddy, nakahanap si Daddy Jonah ng kaparehong kornea para sa akin. Malusog na ulit ako. Kami ni Mommy ay mabubuhay ng maayos kapalit ng iyong pagdurusa. Kaya huwag kang mag-alala sa amin. Brian, hindi namin malilimutan ni Tim ang pagdurusa na idinulot mo sa amin. Maaari kang manatili sa ospital at manatiling komatos habang buhay.